kasi already dito na para sa presentation na ito. So, kung binigay akong pato sa inyo, then, pwede ko yung ganyan, yung hawak mo yung patoan. Tayo mo lang ako 3 minutes. So, ganyan lang, hawak mo yung ibababa yan, okay? Okay, so, kasi pinakababa yan, sige. Okay. Taas mo, yan. So, ano naramdaman mo? Nangyari. Kung baka kasi, kaya mo binigay yung mga ngayon, para ngayon yung mga problema ninyo. Di ba? Minsan pa sa buhay ninyo, nagkaroon ka ng problema na hindi mo inaasahan na lalabas ng tayo. Sa buhay ba ninyo, nakakaroon ba kayo ng mga pagsubok or ng takay or sabihin mo na lang sa salita ng anytime na problem mo ay dumadaan ka doon sa parang dumadaan sa isang apoy na nanliliyo. Pero ito guys, may open na ako sa inyo. Sabi ko nga, ayaw yung problema yung pasal-pasal yung lagi. Araw-araw, minuto, buwan-buwan, or anything na oras na kakaroon ka ng problema. At kunyari, isipin mo yung kulong yan. Lagi-lagi yung pasan yan, or yan yung problema na magpapahirap sa iyo. So, meron akong topic na para sa inyo. Unang-una ang problem. Di ba nga, problema ay hindi yung nakakaroon. So, sabi nga dito sa kawin ka at trigger, magtiwala ka sa Diyos ng buong puso mo at huwag kang mali sa inyong sariling pagkakawa. Dito para sa Diyos na sinawasag sa ating Panginoon na magtiwala ka sa Kanya. Huwag ka maniwala kung palagi sa sariling pagkakawa. Dahil sa oras na di yung pinagkatiwala yung problema, okay. Bakit nahihirapan ka din? Siyempre, diba? Yung lagi mga minsan, may mga problema ba kayo na, kunyari, financial problem. Sa financial problem ba, hindi nyo inaasahan marami pa sa ito. Marami ba na, dito sa kabataan sa mga dito,
sinasagot ko. Kaya pag mga kabataan, nagkakaroon pa kayo ng problema. Kanyari, kasama ng financial trouble. Nalagpas na yun. Sino ang nakalagpas dito ng mga financial trouble? Itaas ang kami. Lahat naman tayo siguro. Kaya yung mga binigay ko, yung mga binigay kong patawin, pwede yung gawin malaan or isipin yung patong niya, ayun yung lagi pasal. Yung dito sa Bible, gusto ko. Pagtiwala ka sa Panginoon, or pagkatiwala ka sa Panginoon ng problema. Huwag kang manawin sa sarili mong pagkakawa. Yung mga hindi mo naman kaya, kung di mo kaya, yung pagkatiwala mo kay Lord yun. Pwede yung pagkatiwala kay Lord, hindi mo naman kailangan sarili niya. Halimbawa, kung ikaw, dito ka sa mundong ito, sa mundong karang problema, lumagdag pa yung mga corruption dito. Siguro, huwag natin dagdag yung mga or pagkatiwala mo. Then, tanong ko lang din sa inyo. Sino ang natatakot eh? Natatakot. Saan kami sino ang natatakot dito? Natatakot, mawalan ng pera. Or natatakot sa multo. Sino ang natatakot sa multo dito? Ako. Grabe yung So, sabi ko ang pangalawang topic ko, fear, takot. Sabi ko dito sa Isaiah 1 verse 20, huwag kang matakot sa pagkakaway sa iyo, huwag kang maamba sa ako ang Diyos. Yan takot mo yan. What if travel mo? What if yung mga takot na dinaramdam mo ngayon? What if isipin na nakasama mo sa Lord? Diba? What if sabihin mo sa sarili mo, di ba ako matakot or kasi kasama mo? Lord, hindi na ako matakot kasi nandiyan sa tabi ko. Ba't kung ako sinabi sa inyo, okay, matakot? Tulad ng problema mo kay Panginoon. Tulad ng mga pinagsulubog sa buhay ng kapatakot. Dahil, oras na, may tawag na yung problema na kasama mo sila. Malalag ko sa mga sa kanya. Sabi mo nga, minsan, nagkaroon din ako ng problema sa bahay. Share ko lang, nagkaroon din ako ng problema sa bahay, hindi ko rin nakasama na ako sa ito. Baga, parang wala akong kailigin na paano ko ba nalagpas ito? Paano ko ba maharap? Baga, pray ako ng pray. Dapat kayo din mga kamataan. Dapat kamataan ka lang kayo. Sabi mo always pray. Dahil once na pinapalay mo kay Lord or pinagkatiwala mo kay Lord. And then pinagkatiwala mo or mas hindi ka rin natakot. Mas hindi ka natakot sa sulong may hinaharap mo. Yun lang. Saan hindi ka natakot? Kasi kasama mo sa Lord eh. Hindi mo naman kailangan lagi matakot sa pagsulong may hinaharap. Harapin mo. Hindi mo naman kailangan suluhin. Kumbaga, ito pala sa dalawang verse na ito, nakaka-bless ng tayo. Meron ng papaalala sa akin na Diyos at nagtitiwala sa iyo. Kung halimbawa, ikaw, bataan ka ng dito. Kumbaga, meron natin dito, harapin mo yung mga pagsubok or problema sa school, problema mo sa family mo, right? Ito yung problema na hinaharap mo. Huwag kang matakot.
Sabi ko, makasama sila. Halimbawa, yan sila sa tabi. Halimbawa, niyakap ka niya. At di sinasabi sa anak, kaya ka niya. Di mo kailangan matakot lagi. Hindi mo din kailangan. At once ikaw nagkaroon ng takot sa puso mo or anything takot, problem mo lahat. Ang sinabi ko dito sa kayo sa mga topic. Takot, malaya. Sana mo kasunod. Problem mo, kaya-kaya mo. Sama ka sila. Hindi mo naman kailangan sarili o katakutan. Di mo nga. Kung naniniwala ka sa Panginoon, tiwala ka sa Kanya. May tiwala sa iyo, may tiwala ka rin sa Kanya. Pangatlo, depression. Ito ang kadalasan naging problema ng kabataan. Ito yung kadalasan na nagkakaroon ng depression ng kabataan. Katulad niya, siyempre kabataan pa rin ang mga tulog kayo. Sabi nga dito sa Mateo 11:20, lumapit kayo sa akin, huwag kayo na nahihirapan, nabibigyan lupa kasi pasahan at kayo, bibigyan ko ang kapahingahan. Sabi nga dito sa verse, nakaka-inspire. Dahil sa verse ko, dito ako, nung nabasa ko ang verse ko, sobrang blessed na verse ako dahil binibigyan tayo ang kapahingahan ng Diyos. Masama yung depression kayo kayo ng masama yung isip mo, negative sa isip mo. So kung may Lord, di mo naman kailangan lagi pasang-pasang niya. Di mo naman kailangan lagi iisip yun. Ang depression, kaya-kaya ni Lord din. Nakakala niya, hindi. Kaya-kaya ni Lord din. Ito lang, kaya-kaya niya. Once na ikaw, na-depress ka, always pray. Huwag kang give up. Kaya dito, di ba? Bibigyan ka ng kapahingahan ng Panginoon. Binibigyan ka ni Lord ng isang payapa kaisipan. Binibigyan ka din ng magandang sabihin mo na siguro sa magandang kapahingahan. Dalawa ikaw, magpapahinga ka. Sino yung mga luwa dito? Sino yung mga luwa? Kilala ko. Diba, mga luwa niya naging pahinga. What if yung si Lord din magiging pahinga ng siya? Sa depression, di mo nga, dito para sa person mo, sinasabi para ni Lord, bibigyan ka ng kapahinga. Di mo naman kailangan di magpahinga. Kailangan mo lang magpahinga sa sarili mo at ang-isipan mo. Kaya yung pagod na binigay ko sa inyo. Nangali ko na tama. Halimbawa, ay din yung depressed na tinatalaga. Yung maliit na batong yan, kaya na gawin yan. What if? Sa inyo mga kabataan. What if sa inyo? Sa inyo lang. What if yung depression mo? Gusto ko ba rin gawin? Gusto ko ba rin gawin dahil sabi mo, kaya-kaya lang kayo. Hindi naman, wala naman hindi kaya sila tama. Wala naman hindi kaya gawin sila. Problem mo, takot mo, depression mo. So kung sa kanya, di mo naman kailangan para sa kanya ng bagay. Panigurado, kaya ako pang kasi ang sabi sa iyo, dito lang ako. Kaya ako sinasabi ko sa iyo, kaya
ng pagsubok niyo. Di mo nga, di mo kailangan laging pasakit-pasakit mo. Pinawal mo, isaw mo ka Lord. Pangatlo, ito yung wala sa akin. Respect your family. Sino mga hindi nag-respect sa pamilya dito? Tasang pa rin. Tasang pa rin. Kitang-kita sa mga akin. Kitang-kita yun. Ikaw natin naman lahat ng tao. Minsan yung mga magulang pa natin. Minsan pa yung pamilya natin or magulang natin. Pagsasalatan ba natin? Tama ba? Minsan pa yung pamilya ninyo na nabibigyan din natin sa itong salita ng ulitan. Tama ba? Sabi mo dito sa Exodus 23, ikaw alam mo ng iyong ama at ang iyong upang kabagal ang iyong buhay sa babae ibigay sa iyong Panginoon ng Diyos. Baga, kung wala kang respeto sa pamilya mo, parang wala rin business si Lord eh. Binigay sa Lord ng mga magulang natin para respeto yun. Kumbaga, isipin mo na binusus mo yung pamilya mo, isipin mo na binusus mo na sa Lord. Dahil mo dito pala sa version na sabi ng version ko, ikaw, kung ikaw ginagalang ng ibang tao, doon pa lang sa pamilya mo, doon mo pa lang mag-isa. Naisip ko itong topic ito kasi wala sa kabataan. Inamin ko din, naganoon din ako, hindi pa ako Christian. Tama. Minsan, nasasagot-sagot ko din, wala ko, mama ko, kasi papa ko, takot-takot ko. Totoo, takot-takot ko. Pero yung mama ko dati, hindi ko rin iniisip na nasasaktan ko na rin pala. Pero kayo, na-realize ko na rin naman na kailangan respetuhin ang mga magulang. Nandalaman ko yung kay Pastor na sinabi niya may years na nangyayari. Nadala ako. Totoo na, nadala ako. Para pag na-reminiscence ko sa Lord, ginagawa ko. Kaya sabi ko, galaw mo yung pamilya mo. Galaw mo yung mga kakakita sa'yo. Galaw mo yung nilola ako. Ako kasi, nilola na rin naman ako. Malungal ko kung talagang si lola ko. Kaya na minsan po sa wala ko. Diba? Diba? Kung wala kang gano'n sa pamilya mo, nasa magulang mo, para mo lang sa Kristo sa Lord. Binigay sa iyo ni Lord yung pamilya mo para spiritually mo. Binigay sa iyo ni Lord yung mga magulang mo, di ba sa kung hindi, ikaw na spiritually mo. Kung ikaw, kabataan pa lang, na hindi mo kaya respetuhin yung magulang mo, ba't umpisa mo. Kung ikaw, hanggang ngayon, kasi nasagot-sagot ko pa yung magulang mo. Ano ba yung sinasabi mo sa inyo? Mali. Dahil sinasabi mo nga, hindi ka makuha sa mundo ito, kung hindi sa kanila. One time, ikaw ba yung kabataan na gano'n? Ikaw ba yung kabataan na yung apas
sa apat na yun, ay wala ka. Yung problema mo giving na yun. Yung tao mo, generate mo. Hindi mo may tatakot ka. Yung depression mo, until na hindi mo na kaya sa buwan, bigay mo yung sarili mo. Kina-challenge ko kayo. I will challenge you guys. Hindi ko kayo, pwede nyo kayo pigil yung mga mata mo. Para sa mata. Pwede nyo kayo pigil yung mga mata mo. Asa? Pigil kayo yung mga mata mo. Sabihin ka na. Lahat ng mga problema ninyo. Lahat ng mga pinagdadaan. Lahat ng mga hindi nyo kayo na pinagdadaan nyo. Lahat ng tawag mo. Sabi nyo. Sabi nyo ulit. Hindi nyo lahat. Hindi nyo mga
salamat sa mga kabataan natin na nakinig pa sila sa mga salita ng Panginoon. Wala pong bahala sa mga bawat kabataan natin dito. Kung may mga kabataan sa salita ng Panginoon, gabayin sila. Tulungan na sa mga kabataan. Tulad ko rin sila Panginoon na magkakaroon kahit ng mga iba't ibang pagsubok na nagkakaroon ng anything na problem. Lord, kabayan sila Panginoon. Kung may mga problema sila sa school, sa family, na anything, or anything na nalalakaran nila, Lord, kabayan sila. Bigay ko sila ng buhay Panginoon. Bigay ko sila ng daan. Patulong sa liwanag ko. Ilayo ko sila sa dilim. Sa kadiliman na nilalakaran ko. Bigay ko sila ng liwanag ko. Kung kayo, nakausap ko naman sila sa isipan ninyo. It means, ginawa ka. Sabi ko, mahal naman ang Panginoon. Mahal kayo. Hindi bilang tagasunod. Mahal kayo bilang anak kayo. So guys, salamat sa mga pagkakataon. Nakikinig sila sa mga pagkakataon nila, sa mga pagkakataon sa kanila. Kaya kung bahala sa kanila pagkakataon, kaya kung bahala sa bawat isa sa kanila pagkakataon. Hindi is me. So guys, tapos dito.